Yun. Magandang araw sa inyo guys. Ito po muli si Daddy Vin. Nakakalungkot to, no? Boss Ironman 2023. Yung event nila ay kagabi. Nag-take off yata ng something like 8:30. And ang bibilis nila guys. Ang isang problema sa mga ganitong event, medyo napupush yung pagiging speed freak. Yan, speed freak ng mga rider, ng mga sumasali dito. Itong Boss Ironman ay isang event, para may information kayo, no, na ginagawa every year. Not sure kung kailan o ilang taon na itong ginagawa, kung kailan to nasimulan. Pero parang nare-recognize ko about 3 years ago yata. Parang nagsimula ito dun sa mga endurance challenge sa mga probinsya. Tapos nagkaroon nitong Boss Ironman. Hindi ako sure pero parang years ago. Yung mga vlogger, nakikita ko sila na nagpo-post ng mga coverage nila about Ironman. Mga ilang taon lang. O parang 2 years ago nga. Para makasali ka sa Ironman Challenge, kailangan magbayad ka ng 6,000 para sa entry. Kung mayroon kang angkas, magbabayad ka pa ng additional 3,000 para sa pillion. O, yung pillion, yung nasa angkas mo. Kagabi may napanood ako, tsaka kanina. Ang problema, yung kagabi, parang old video daw yun. So, hindi ko masyadong tiningnan. Although nasyaka ko, akala ko totoo. Pero ito, mukhang totoo ito. Yung mga rider na kung nagpa-participate dito, yes, may mga pinipirmahan sila dyan, posible. Na just in case na ma-aksidente sila or something, walang pananagutan yung mga event organizer para sa mga pangyayaring katulad nito. Pero paano naman yung mga civilian? May pinirmahan ba sila na just in case na nagmotor sila or na nakakotse sila sa dadaanan nitong mga to? Kasi hindi naman lahat expressway dinadaanan nila, kasi North Loop nga eh. Dadaan sila sa makikipot na daan na may mga civilian. Ang isa kasing agenda nitong Boss Ironman ay yung tinatawag na endurance. Isa sa mga agenda yun. Pero meron silang parang mga positions kung sino yung unang nakatapos ng loop o ng ride na yun. Mahaba ito eh. 1,000, something like 800 kilometers, hindi ako sure pero parang ganun. Kasi North Loop nga eh. Dadaanin nila yung mga highway natin, yung expressway natin, tapos iikot sila dito sa Ilocos region, tapos dito sa may parting Pagudpud, ganyan, tapos Cagayan. Basta umiikot sila dun sa part na yun, tapos babalik sila dun sa pinagmula nila. Sa ano yata, something like Subic o Clark. Not sure pero parang ganun. Parang ganun yung nakita ko dun sa napanood ko kung paano ang gagawin nila dito sa Boss Ironman 2023. And ito nga, may dalawa na akong nakita na naaksidente. Dalawang rider yun na sumalpok sa isang SUV, kung hindi ako nagkakamali. Nakita sa CCTV. Not sure kung sabi nga nila, lasing daw yung naka-SUV. Kasi parang nagkalituhan yata sila eh. Yung SUV, nandito sa not sure pero parang galing sa maling linya yung SUV, tapos pareho silang nasa maling linya nung una. Ganyan, no? Actually, hindi naman maling linya yan eh. Pwedeng nag-overtake sila or something. Tapos, ikinorek nung SUV yung kanyang linya, pero sumalpok na siya dun sa mga motorsiklo. Dalawang motorsiklo yun guys, magkasunod. Siguro convoy sila. Or maaring pag minsan ganyan yung mga rider eh. Nagkakaroon sila ng mga partner. So, itong Ironman Challenge, hindi ganun kaganda yung mga nangyayari sa tuwing nagkakaroon nito. No? And napaka-dangerous nga sa mga civilians. May mga nanonood yan, syempre. Delikado pa rin. Kasi ang bibilis nila sa mga kurbada. May nakita akong mga footage na sobrang bilis talaga nung Parang ganito rin yung motor eh. Ano bang motor to? Ducati Multistrada something. Hindi ako sure eh. Yung mga ganitong event, tingin ko magkakaroon to ng pwedeng mapansin siya ng mga nagpapatupad ng batas. Kasi danger ito sa mga civilians. Isipin nyo na lang kung may pagganap itong Boss Ironman tapos dadaan sa lugar ninyo.
Kung dadaan ito sa lugar ninyo, mag-aalala kayo, baka mamaya yung mga kamag-anak ninyo nasa biyahe, madamay sa ganito. Marami sa mga organizers nito ay galit sa kamote. Yung tawag nila, ang tawag dito salitang kanto yun eh, na pag sinabing kamote or bansag yun, na pag sinabing kamote, ito yung mga motorcycle rider o mga driver na parang wala sa ayos magmaneho. Yun nga, parang sabihin natin nagiging kamote talaga sila kasi ang bibilis nila. Kasi nga guys, may mga hinahabol silang oras. Yun ang problema. Kailangan nila makaabot dun sa checkpoint para makapagpalista kung anong oras sila dumating. Ginagawa nila itong parang tourist trophy. Ano ba yun? Yung tinatawag na Isle of Man tourist trophy. Isle of Man TT. Yan na, i-search nyo sa YouTube. Isle of Man. Isang beses sa isang taon na yung mga rider, pumupunta sila lahat dun sa isang lugar na yon, sa isla na yon. Tapos, meron silang time challenge. Iikutin nila yung halos buong isla na yon. Iikutin nila yun guys. And nagsiset sila ng record. Pag nag-record sila ng time nila dun, nagre-register yun and pwedeng tinatalo nila yung mga ibang participants or yung mga nakaraan pang event kung sino yung pinakamabibilis dun. Nagkakaroon sila ng satisfaction dun. Ito ay ginagawa sa public. Pero ang kaibahan guys, kahit na public yun, sarado po yung mga daan. So ibig sabihin, ang pagkakaiba nila, itong Boss Ironman na to, ginagawa sa public road na open sa mga civilians. Ibig sabihin, may anak ka naglalakad dyan, pwedeng dumaan sila. Or may mga kapatid kayong nagmumotor, pwedeng ma-encounter sila. Kahit dyan sa NLEX, o may mga kamag-anak halimbawa na bumabiyahe dyan, pwede rin sila maka-encounter ng mga nagra-ride na kasali sa Boss Ironman. So, yun ang pagkakaiba. Sa Isle of Man TT o Tourist Trophy, sarado yung mga kalsada. Walang mga civilian sa pakalat-kalat. At ang karaniwang na-aksidente dun guys, marami nang namatay dun. Mga riders lang halos. Yes. Karamihan sa mga na-aksidente dun, mga namatay, mga na-injury, ay mga riders lang sa Isle of Man. Tingin ko, mga na-injury dito, hindi lang rider. Kasi nga, may mga civilian sa kalsada habang ginaganap itong Boss Ironman na to. So tingin ko, magkakaroon dito ng it's either mahigpit na rules. Hindi ako sure kung anong pwedeng gawin kasi hindi ako marunong dun kung paano ipapatupad yan. Pwedeng mapansin yan ng yung mga nagpapatupad ng mga batas sa kalsada. Mahirap din naman kasi yung part kung saan isasara mo yung mga kalsada, kung saan sila dadaan. Kasi karaniwan sa dinadaanan nito, mga big bike to eh. Usually, pag sa Boss Ironman, pinakamababa mong pwedeng isali is 400cc. Kaya 400cc pataas ang isinasali dito kasi nga ang ruta nila ay pumapasok ng mga highway o yung mga expressway na yan. So, ibig sabihin, mabibilis talaga yung mga sumasali dito. Ang isang problema nga, eto, kapag dumaan sila doon sa mga kalsadang yan, pwedeng may maaksidente sila. Kasi maraming mga tao yung nasa dadaanan nila. Maraming mga motorista. Mabibilis sila. Ngayon, kung sasarahan mo naman yung mga kalsada, maraming ipapasara na kalsada kasi nga yung ruta nila, karaniwang dinadaanan talaga. Okay? So, yun lang yung masasabi natin sa event na to. Kasi mainit na naman ito ngayon dahil nga dun sa mga nangyayaring aksidente. Maraming nagko-comment sa social media na ipatigil na yan. Kasi nabasa ko pa dun sa isang comment, kasi mayayaman daw yung nagpapatupad nito. Mga pasikat daw. Hindi ako nagsasabi niyan. Yung mga nasa comment. Tingnan yung mga comment dito sa mga sa comment section. May mga against sa event na to. Actually, hindi ako masyadong masasabi natin, hindi naman ako against,
Pero tingin ko kailangan meron ditong ipatupad. I mean, para mas maging safe. Oo. Para mas maging safe itong event na to. No? Kasi may mga kakilala rin ako sumasali dito. Oo, may mga, kahit doon sa mga endurance challenge sa probinsya, may mga kakilala rin tayo na sumasali dyan. And doon nga, may mga aksidente rin. Kasi nga, parang nagkakarera yung mga participant. Sana meron ditong gawin ang pamahalaan, kahit hindi ipatigil ito eh. Maganda naman yung purpose nito. Okay, so yun guys, maraming salamat muli sa panonood. And yun, sana okay sila kuya. And kung sino man yung nakabangga niya dito or nabangga. Sabi naman dito sa video ay mukhang okay naman yung rider. Responsive naman. Okay, ingat kayo guys. And sa mga riders, kayo man ay nakasali sa Boss Ironman or isa kayong normal na rider na daily na gumagala or nagra-ride dyan sa kalsada, ingat kayo. Move!